Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Altereos at shoutout kay John J. Gaton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang lihim na kasanayan. Natigilan si Huya, pinuno, paano ito gagawin? Si Huya ay walang nagawa, paano siya makakakuha ng ganoong kalaking regalo? At saka, kahit na natapos na ang bagay na ito at nakapagbigay na ako ng kontribusyon, hindi mo na kailangang gawin ang parehong. Tao rin naman si Huya kaya natural meron din siyang kasakiman. Pero lahat ng tao may kasakiman, depende lang yan kung paano mo kontrolin. Ang ilang mga tao ay maaaring makontrol ng maayos ang antas na ito, at natural, ito ay normal na pag-uugali. At ang ilang mga tao ay hindi makontrol ang antas na ito, kaya't sila ay natural na nahuhulog sa kabaliwan dahil sa kasakiman, at kahit na maging masama. Huya ay nais din na matutunan ang lihim na kasanayan, hindi banggitin ang pagiging Han Sanchen, ngunit kung matutunan niya ito kahit isang bahagi ng paraan, hindi siya magiging walang talo, ngunit hindi bababasa siya ay maituturing na isang nangungunang master na may titulo. Gayunpaman, alam din ni Huya na hindi siya qualified na matuto ng ganoon. Mahinahong ngumiti si Han Sanchen, itinuturo ko ito sa iyo dahil tinatrato kita bilang isang kapatid, naiintindihan mo ba? Kung magtagumpay ang plano, hindi ibig sabihin na masisira ang kalaban, sa makatuwid, ang huling resulta ay kailangan din ni Han Sanchen at ng iba pa na makatakas mula rito. Sa level ng cultivation ko, hindi naman siguro malaking problema ang pagtakas kahit saan, pero paano ka? Nang hindi nagtuturo kay Huya ng ilang kakaibang kasanayan, halos imposibleng makatakas kasama si Han Sanchen batay sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. At kung may anumang mga problema na lumitaw sa panahon ng proseso ng pagpaplano, mayroon kang kakayahang harapin ang mga ito sa iyong sarili. Yun lang ang nasabi ko. Even my apprentice can't learn these things about me for the time being, what I have taught you is actually putting my faith on you in disguise. Nang marinig ito, agad na lumuhad si Huya sa paanan ni Han Sanchen, kapag itinuro ng pinuno ng alyansa ang kanyang mga kasanayan, maaari niyang ibaon ang ilang mga lihim na minahan. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, kung gusto kong gamitin ang pamamaraang ito upang kontrolin ang aking kapatid, kung gayon maaari kong hayaan ang aking kapatid na ipagkanulo ako at pagkatapos ay bigyan ako ng isang kutsilyo sa aking likod, kahit papaano, ang aking kapatid ay hindi kailangang mamatay, sapat na para sa isang tao ang magdusa. Pagkarinig sa mga salita ni Han Sanchen, nakaramdam ng init si Huya sa kanyang puso. Bagamat hindi ko alam kung totoo o mali ang sinabi ni Han Sanchen, sa anumang kaso, kung masasabi ng amo ang mga ganyang salita, sapat na para may iba ang pakiramdam ng mga nasasakupan. Walang gustong pagkatiwalaan, lalo na yung mga nasasakupan. With the words of the leader, Huya don't want to say anything, depende lahat sa kilos ni Huya. Marinig ang mga salita ni Huya, nasiyahan si Han Sanchen. Oo, kahit walang sinabi si Huya, sinabi niya talaga lahat. Wala nang mas nakakapanatag kaysa sa isang pangako na hindi isang pangako. Ngumiti si Han Sanchen, mabuti naman. Huya sumusunod sa utos. Andito na ang subordinate ko. Ngayon, opisyal kong ituturo sa iyo ang walang kapantay na kapangyarihang mahiwagang. Ang mga subordinate ay tumatanggap ng mga utos. Ituturo ko muna sa iyo ang 72 paraan ng banal na espada, kung makatagpo ka ng mahirap na kalaban o nasa isang desperado na sitwasyon, ang kakaibang kasanayan sa espada ay makakatulong sa iyo na talunin ang kalaban sa daan. Oo, I'll recite the chant, at makinig kang mabuti, at the same time, due to physical reasons, I can only demonstrate it to you as best as I can, but you must see it clearly. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha
ni Han Sanchen ang isang kahoy na patpat sa lupa at sinimulan ang demonstrasyon sa lugar. Huya ay hindi nang ahas na magpabihis sa lahat, habang nakikinig ng mabuti sa mga tagubilin, tumayo siya at sinusundan ang mga galaw ni Han Sanchen sa bawat galaw. Bagaman hindi naiintindihan ni Han Sanchen ang lahat ng galaw ng 72 banal na espada, para kay Huya, kung mauunawaan niya ang mga naunang galaw, sapat na ang mga iyon para sa kanya. Ngunit ang mga ito ay ginagamit sa pakikipaglaban sa mga kalaban, o sa madaling salita, espesyal na ibinigay ito ni Han Sanchen sa kanya upang gamitin kapag nakakaranas ng mga kahirapan. Kung gusto mo talagang tumakas, halatang hindi sapat ang mga ito. Orihinal na Taisho banal na hakbang ay sapat na, ngunit ngayon na kahit na ang kaaway ay natutunan ito ay hindi na mahusay. Next, we have the attacker, but we still need a defense. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen at tumingin kay Huya, gusto mong malaman kung anong teknik ang gusto kong ibigay sa'yo. I am grateful that I have a skill to learn. I don't dare to expect other magic skills, although I dare to guess at will. Napaka-humble ng ugali ni Huya. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, ang susunod na hakbang ay ang talagang natutunan ko sa Void Sect, tinatawag itong Wuxiang Divine Skill. Wala siyang aktibong kakayahan sa opens iba, ngunit mas mabuti ito dahil mayroon siyang baluktot na tungkulin. Ang pagkakaroon ay nagpapahintulot sa iyo na maging malakas kapag nakatagpo ng lakas at maging mahina kapag nakakaranas ng kahinaan. Although inaamin ko na hindi ito kasing dominanti gaya ng iba ko pang mga diskarte sa antas ng Diyos, mayroon itong mga pakinabang. Siyempre, naniniwala din ako na walang pinakamalakas na pamamaraan, tanging ang pinakaangkop na pamamaraan. Ang banal na sining ng Wuxiang ay maaaring pansamantalang sumipsip at matuno ang pag-atake ng kaaway, at pagkatapos ay mag-counter-attack, sa gayon ay makakamit ang epekto ng paghihiganti gamit ang ngipin. Ngunit ang kalidad ay maaaring mas mababa, kaya ang halaga na hinihigop ay hindi masyadong malaki. Pero sapat na ito para sa iyo. Kapag natapos na ang plano, kapag nakatakas silang dalawa, tiyak na ako ang kukuha ng pangunahing firepower, at ang Wuxiang Divine Skill ay sapat na para magamit ni Huya. Hindi naman mademo si Han Sanchen, ang hakbang na ito ay talagang makakapagpalukso ng depensa ni Huya sa ilang level kung gagamitin kasabay ni Yuhuang. Ngunit ang Yuhuang ay sobrang komplikado, at hindi ka talaga matututo ng anuman sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa session na ito. Tsaka, kung gusto ni Huya na tunay na isama ang emperador sa lipunan, dapat niyang tiyakin na ang kanyang sariling lakas ay umaabot sa isang tiyak na antas, kung hindi, walang saysay na ibigay ito sa kanya, ngunit maaari siyang malantad sa kaaway anumang oras. Hindi naman hindi naniniwala si Han Sanchen kay Huya, pero ang bagay na ito ay talagang masyadong mahalaga. Kung ang kalaban sa labas ay makabisado ang trick na ito ay isang tunay na kapahamakan para sa mga kapatid sa likod ng Han Sanchen. Salamat, pinuno. Hindi na nagsalita si Han Sanchen, at hindi nagtagal ay ipinasa kay Huya ang lahat ng mental technique ng Wuxiang Divine Art. Ang pagsasanay ay tumatagal pa rin, at ang oras na mayroon tayo ngayon ay hindi sapat, kaya kailangan mong bumalik sa bawang makalangit na aklat upang magsanay. Kapag nakumpleto na ang plano, aalis sila, at ang oras para sa pagkumpleto ng planong ito ay hindi hihigit sa kinabukasan, at sa pinakamaagang bukas. Sa makatuwid, para matutunan ni Huya ang dalawang mahiwagang kasanayan sa parehong oras, ang oras ay hindi masasabing mayaman, ngunit masasabi lamang na seryosong kulang. Pero wala na ako, anong gagawin mo? Leader, may mga ilang bagay na kailangan mong harapin. Sa makatuwid, pagkatapos mong makapasok sa bawang makalangit na aklat, dapat mong mahigpit na sumunod sa oras ng pagpasok at paglabas, pinakamabuting lumabas minsan sa bawat oras sa bawang heavenly book. Kung ganoon, ano ang dapat mong gawin? Wala kang oras para gumaling. Sasama ako sa iyo, sabi ni Han Sanchen. You going in with me? What if may pumasok? Mataas ang pusta at kailangan nating lahat ng sapat na oras ngayon. Kailangan ni Han Sanchen ng panahon para makarecover sa kanyang mga sugat, kung hindi, kung magpahinga siya ng ilang oras, haharapin niya ang isang bagong round ng pagpapahirap, pabayaan ang isang tao, kahit ang metal ay hindi makatiis. Kailangan din ni Huya ng oras para matuno ang dalawang lihim na pamamaraan, hindi banggitin na maaari niyang ganap na matutunan ang mga ito, ngunit dapat niyang gamitin ang mga ito, kung hindi,
walang saysay ang pagtuturo sa kanya. Leader, bakit hindi ka muna pumasok, at pagkatapos mo halos gumaling, papasok na ako at ipagpapatuloy ko ang pag-e-ensayo. Anyway, maganda naman ang mentality ko, kung mag-e-practice ako ng maayos at matupad ang expectations ng leader, that's the best. Kung hindi ako nag-practice ng maayos, yun ay dahil hindi ako magaling sa pag-aaral, kaya iilan lang ang karapat-dapat na mamatay. Pag dumating ang panahon na magsulat ako ng kontribusyon, just don't up, mga salitang nagsasabi na ako, Huya, ay natutunan ang ilan sa iyong mga kakaibang kakayahan. Pagkasabi nito ni Huya, nakaramdam siya ng pagmamalaki at kasiyahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay tinapik si Huya sa balikat, bagamat matagal na tayong hindi magkakilala, at kahit na medyo nakakahiya ang paraan ng paghiling ko sa iyo na sumama sa akin, anuman ang mangyari, napakasarap magkaroon ng isang tulad mo, kapatid, napakasaya ko. Well, I have another method, are you willing to try it? Leader, magsalita ka naman. Mag-practice ka muna sa bawang mundo sa loob ng 3 oras, pagkatapos ng 3 oras, babalik ka at pupunta ako sa makalangit na mundo ng libro para magpagaling. Parang pinagpalit tayo ng trabaho sa isa't isa, ano sa tingin mo? Natigilan si Huya, pero kung mangyari ito, maaantala ba ang oras ng paggamot mo? Oo, maaantala din ito ang oras ng iyong paglilinang, ngunit ito ang pinakaligtas na paraan. Leader, why are you doing this? There is absolutely no need to compromise your safety with mine. As I say, magpagamot ka muna, tapos lalabas ka pagkatapos mong gumaling at walang problema, then I will go in. Panipi, ikaw ba ang pinuno ng alyansa ngayon o ako ang pinuno ng alyansa? This won't work, that won't work, how about you give me orders? Galit na inilibot ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Sa isang pangungusap, nanginginig ang mga ngipin ng tigre na hindi niya may buka ang kanyang bibig. May masasabi ka ba sa akin? Lahat ng klase ng salita ay napapalunok lang sa sikmura. Ikaw ang pinuno ng alyansa, so finally, you'd know Han. Ako ay magalang sa iyo, sinusubukan mo akong lokohin, if you don't use some means, you really can't make the decision. Actually, according to my calculations, the commanders are stepping up their training, ayon sa teorya, ganap na tayong ligtas ngayon, at hindi na ito mahalaga sa susunod na 2 oras, I will go into heal, and at the same time, I can also guide you practice Kung Fu, and in this way, you can achieve it by haste. Panipi, pero kung magkahiwalay tayong papasok, wala tayong sapat na oras para pag-usapan ito, kung magkaiba kayo ng schedule, hindi kita magagabayan, at mababawasan ng husto ang epekto ng practice mo, tumanggo si Huya, dapat adik na sa training ang mga commander na yan ngayon, at malabong talaga na pumunta sila sa piitan para tumambay. Pero ang problema, bukod sa kanila, may iba pa. Lalo na ang matatanda, ang iba ay mapipigilan pa nga. Sa pagitan ng Han Sanchen at Huya ay matutuklasan kaagad, at ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay masasayang, at ang pakinabang ay hihigit sa pakinabang. Kaya, sa tingin ko ay hindi siya darating at sinabing, kahit na gusto niyang malaman kung paano nangyari ang pagsisiyasat, hindi siya pupunta sa piitan, ngunit dapat mong tanungin ang kanyang mga crony. Hindi ka gusto ng mga matatanda, kung gusto nilang malaman ang resulta, normal lang na pumunta sa iyo, at mas diretso, sabi ni Huya. Sabi ni Han Sanchen, theoretically, ito ang kaso, gayunpaman, dahil lang sa ayaw niya sa akin, hindi niya ako hahayaang makita ang kanyang dilema, matagal mo nang sinuri at walang resulta, para sa kanya syempre hindi ito isang bagay na dapat ipakita, at pagkatapos ay lumapit siya upang tanungin ako, ano ang dapat niyang gawin kung pagtawanan ko siya. So, malamang magtatanong siya sa mga cronies niya, and those cronies have now tasted the benefits and sure will help you cover up, with the intimacy and trust between that group of people and the elders, they want to collectively deceive the elders, if so, the probability is actually very high. Kahit si Han Sanchen mismo ay maaaring hindi makadetect ng anumang mali kung talagang gusto niyang palibutan siya ng muyang, Dao 12 at isang grupo ng iba pa. Ito ay kalikasan ng tao. However, for safety reasons, the time should not be too long, ano ang utos mo sa mga tao sa labas?
I greeted them when I came in, no one is allowed in without my order. Sige bilisan na natin. Medyo nag-alinlangan si Huya, bagamat naisip pa rin niya na ang pamamaraang ito ay masyadong mapanganib, ang pagsusuri ni Han Sanchen ay may kabuluhan. Hindi nagtagal, ang dalawa ay diretsyong nawala sa piitan at pumasok sa mundo ng bawang. Hindi naglakas loob na magpabeya ang dalawa. Hiniling ni Han Sanchen sa kanyang mga kapatid na buhayin ang 5 elemento ng banal na bato upang matulungan siyang gumaling ng kanyang mga sugat. Kasabay nito, sinimulan niyang gabayan si Huya sa pag-aaral at aplikasyon ng 2 set ng pagsasanay. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, naabot na talaga ang nakatakdang oras. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggamot, mas mabuti na ngayon si Han Sanchen. Si Huya ay mayroon ding pangunahing kasanayan sa 2 bagong natutunang kasanayan sa ilalim ng patnubay ni Han Sanchen at ng kanyang sariling pagsusumikap. Kahit na ito ay hindi masyadong malakas, hindi bababa sa ngayon, ito ay halos hindi sapat. Huya, malapit na ang oras, tumayo si Han Sanchen at binati si Huya. Nagmamadaling lumipad si Huya sa harap ni Han Sanchen, pagtingin sa itsura ni Han Sanchen, napakunot ang noo niya, "Leader, ikaw." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!